Mukhang walang nagdu-Duterte, Mukhang iisa ka lang, Oh, anyway, lumipat na tayo, 'no, sa susunod nating topic, mga boss. Pag-uusapan naman natin yung sa impeachment, mga kababayan. At mukhang si Chis Escudero ang isa, mga bossing, sa nakikitang posibleng pumalit kay VP Sara. Ano? Hindi, kasi siya ang Senate President, So ano ba ang nakikita nating mas mababa sa Vice Presidente? 'Di ba yung Senate President? Hmm? Siyempre ako, mga bossing, kumbaga, kung ako ang lalagay sa posisyon ni Chis Escudero, siyempre sasabihin ko, hindi ako interesado diyan. Oh, 'di ba? Kasi sila yung mag-aano, sila yung magsisilbing judge, mga boss, 'Di ba? Siyempre masasabihin, "Uy, nagmamadali si Chis Escudero na maging, Vice President." Oh, 'di ba? Siyempre ang sasabihin diyan, hindi interesado, mga bossing. Pero kayo, tanungin ko, kung sakali na ma-impeach ang Vice Presidente, approve po ba sa inyo na humalili sa Pangulo si Chis Escudero bilang Vice Presidente? Okay ba sa inyo 'yun? Press 1 kayo kung okay sa inyo si Chis Escudero na maging Vice Presidente. Press 2 kung hindi naman okay sa inyo. Sa akin okay, approve sa akin. Ano, basta ang importante yung problema ng bayan ay mawala. Oh, sabi ni Leo Glenn Tumala, 2. Hindi daw approve sa kanya. Sabi ni Gracious, Grace, One Squad Forever, 2 din. Sino sa tingin ninyo ang posibleng pumalit kay Inday Sara Duterte, mga kababayan? Ayan, basahin natin to, yung balita dito. Sabi dito, Manila, Philippines, Senate President Francis Escudero is not interested in being Vice President in case the impeach Sara Duterte gets convicted during trial. O sabi, hati talaga ang boto. 1-2, 1-2, 1-2. In an interview with the Philippine Star, Truth on the Line, that is unfair question because the entire Congress above the age of 40 and all of the senators can be a choice of the president. Mamimili ang presidente, I am simply one of them. But if you ask me, I am not interested. Maganda ho yan. Pero syempre talaga, sabi ni Jonary Montesuso, 7. Wala naman 7 doon sa pagpipilian, di ba? Pero anyway, mga bossing, ang importante ho dyan, matanggal muna yung problema ng bayan. Maalis muna ho yung problema ng bayan, mga bossing, Tsaka naisipin kung sino yung posibleng pumalit kay VP Sara. Kasi hanggat nandyan ho yan, mga bossing, tapos pagka yung tipo hubang pinalagpas lang ito, na hayaan mo na, mahirap i-impeach, At hindi po nasagot ang tanong ng mga mamamayang Pilipino. Nako. Okay, ganun lang pala strategy, Guluhin natin sila ng guluhin, etc., etc. Hindi na tayo matatanong. Nako, lalo pong maghihirap ang ating bayan. Kasi po, yung ibang mga politiko na mahaharap po sa mga ganyang investigasyon, gagayahin lang po nila ang ginawa ng Vice Presidente, Lusot na. Kaya ito po, imposible at hindi dapat pabayaan, mga bossing. Hindi dapat pabayaan na parang baliwalain lang po. Kailangan talaga, mga kababayan, dumaan sa proseso at maipakita sa mamamayang Pilipino na ang Pilipinas ay mayroong batas para sa mga umaabusong mga politiko o umaabusong mga leader ng bayan. Ano po? Mga boss, gabi na. Hanggang dito na lang muna ako, Mamayang gabi, mag-live ulit tayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.
Mukhang walang nagdu-Duterte, Mukhang iisa ka lang, Oh, anyway, lumipat na tayo, no, sa susunod nating topic, mga boss. Pag-uusapan naman natin yung sa impeachment, mga kababayan. At mukhang si Chis Escudero ang isa, mga bossing, sa nakikitang posibleng pumalit kay VP Sara. Ano? Hindi, kasi siya ang Senate President, So ano ba ang nakikita nating mas mababa sa Vice Presidente? Di ba yung Senate President? Siyempre ako, mga bossing, kumbaga, kung ako ang lalagay sa posisyon ni Chis Escudero, siyempre sasabihin ko, hindi ako interesado dyan. O, di ba? Kasi sila yung sila yung magsisilbing judge, mga boss, Di ba? Siyempre masasabihin, oy, nagmamadali si Chis Escudero na maging Vice President. O, di ba? Siyempre sasabihin dyan, hindi interesado, mga bossing. Pero kayo, tanungin ko, kung sakali na ma-impeach ang Vice Presidente, approve po ba sa inyo na humalili sa Pangulo si Chis Escudero bilang Vice Presidente? Okay ba sa inyo yun? Press 1 kayo kung okay sa inyo si Chis Escudero na maging Vice Presidente. Press 2 kung hindi naman okay sa inyo. Sa akin okay, approve sa akin. Basta ang importante yung problema ng bayan ay mawala. Sabi ni Leo Glenn Tumala, 2. Hindi daw approve sa kanya. Sabi ni Grace, One Squad Forever, 2 din. Sino sa tingin ninyo ang posibleng pumalit kay Inday Sara Duterte, mga kababayan? Ayan, basahin natin to, yung balita dito. Sabi dito, Manila, Philippines, Senate President Francis Escudero is not interested in being Vice President in case the impeach Sara Duterte gets convicted during trial. Sabi, hati talaga ang boto. 1-2, 1-2, 1-2. In an interview with the Philippine Star, Truth on the Line, that is unfair question because the entire Congress above the age of 40 and all of the senators can be a choice of the president. Mamimili ang presidente, I am simply one of them. But if you ask me, I am not interested. Maganda ho yan. Pero syempre talaga, sabi ni Jonary Montesuso, 7. Wala naman 7 doon sa pagpipilian, di ba? Pero anyway, mga bossing, ang importante ho dyan, matanggal muna yung problema ng bayan. Maalis muna ho yung problema ng bayan, mga bossing, Tsaka naisipin kung sino yung posibleng pumalit kay VP Sara. Kasi hanggat nandyan ho yan, mga bossing, tapos pagka yung tipo hubang pinalagpas lang ito, na hayaan mo na, mahirap i-impeach, At hindi po nasagot ang tanong ng mga mamamayang Pilipino. Nako. Okay, ganun lang pala strategy, Guluhin natin sila ng guluhin, etc., etc. Hindi na tayo matatanong. Nako, lalo pong maghihirap ang ating bayan. Kasi po, yung ibang mga politiko na mahaharap po sa mga ganyang investigasyon, gagayahin lang po nila ang ginawa ng Vice Presidente, Lusot na. Kaya ito po, imposible at hindi dapat pabayaan, mga bossing. Hindi dapat pabayaan na parang baliwalain lang po. Kailangan talaga, mga kababayan, dumaan sa proseso at maipakita sa mamamayang Pilipino na ang Pilipinas ay mayroong batas para sa mga umaabusong mga politiko o umaabusong mga leader ng bayan. Mga boss, gabi na. Hanggang dito na lang muna ako, Mamayang gabi, mag-live ulit tayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.